Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, napakainit na naman ng ating pag-uusapan, mga kaibigan. Usapang Hitman. Ito yung ika ngay mga halangang kaluluwa na inuutusan ng leader ng terorista na si Tevez na pumaslang. Lalakayin po natin ito, mga kaibigan. Patay na ito si Alex Mayagma. At iba pa niyang kasamahan ay diyan nagtatago yung iba pa sa bahay ng leader ng terorista na si Tevez. Laman nun ang video na yan, mga kaibigan, talagang napakarami ang napatay nitong ikangay si Alex Mayagma. Yan po ang ating tatalakayin, mga kaibigan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala, kung pwede lang patapusin po nating panoorin ang vlog na ito at nanlubos po nating maunawaan. Eto na, mga kaibigan, samahan nyo po akong panoorin. Totoo yan, ma'am, na may ongoing surveillance sa mga properties ni Congressman Tevez. Dahil doon po nagtatago yung mga hitmen niya na may mga warrants of arrest. Halimbawa po yung si Alex Mayagma, no? Matagal na pong nakikita yan sa manukan niya at pumapasok po yan sa bahay ni Congressman Tevez sa Bayawan, no? Yung syudad ni Congressman Tevez. Matagal na pong nakikita yan doon. In fact, the first attempt to arrest Alex Mayagma started when he was spotted inside the compound, doon sa Manukan, and then hinabol po yan ng mga pulis, pero tumakbo siya, nagtago sa loob ng compound ni Congressman Tevez, yung sa bahay niya. So hindi na po tinuloy ng mga pulis na pasukin, no? And then, matagal ulit po na surveillance yan. And yun na nga, nakita siya. Actually po, ma'am, sa totoo lang, there was an effort to communicate with Alex Mayagma para mag-surrender na lang siya peacefully. We were able to approach a relative, no? And that relative was able to communicate with Alex Mayagma the request for him to just surrender to the government. Pero ang sabi po niya ay hindi ako magpapahuli at lalaban ako, sabi niya. At lagi po siyang may dalang baril. So I was not surprised when news came out that he was gunned down and he allegedly attempted na yung mag-agaw ng baril, no? Pero violent po na tao ito dahil one time sa isang inuman nila ay nagyabang si Alex Mayagma noong tinanong siya na ilan na ba ang natutumba mo? Ang sabi niya, kung bus standing room, sabi niya. Actually, one of the most wanted persons sa Central Visayas siya, no? Opo. May isa pa po siyang kasama, ma'am, na actually mas matindi ito kaysa kay Alex Mayagma. Si Richard Cuadra, no? Hinahanap pa rin po yan ng ating otoridad. Ayun. Okay, so at least maklaro lang yung sinasabi ni Congressman Tevez kasi sa video na parang may panic mode, na may parang harassment yung dating. Actually, it's a surveillance na ongoing talaga. No? Yun. Opo. Okay. Balik ko ako mamaya pero lipat ko po muna kay partner Ang. Magandang hapon, Attorney. Attorney Levy. Sir Angelo. Okay lang po. Yung nagsisirculate ng mga vlogs ngayon ni Congressman Tevez, palagay po ninyo siya yun. Kasi yung linya niya na again, mga ganon, parang kung minsan kaya nang reproduce Kwan po yan, ang problema po kay Congressman Tevez ay parang ang sinasabi niya ay siya ang biktima dito.
Hindi po, no? Dinidivert niya lagi yung issue. Meron siyang sinasabi against President Marcos, kay Speaker Romualdez, kay Secretary Remulla, Secretary Abalos. Ang dami po niyang sinasabi tungkol sa kanila. Well, kung meron siyang basihan, meron siyang ebidensya, bakit hindi siya mag-file na lang ng kaso? Pero ang issue po dito ay yung allegedly kinalaman niya sa maraming patayan sa Negros, at meron naman pong ebidensya, no, na kinokonekta siya. Yun sana ang tumbukin niyang issue, hindi yung lumilihis po siya na katulad nung kanyang abogado na nililihis po yung issue. Hindi po nakakatulong yon. Opo. Okay, alright. Yan ang po mga kaibigan at napakaliwanag ng salaysay nitong si Atty. Baligo Diano sa ruling na video. Bago tayo magpatuloy, shout out at maraming salamat, pahintulot po ng paggamit ng inyong counting video clips, DZR, at shout out po Ma'am Pilita and Sir Angelo. Suportahan po natin yan mga kaibigan. Eto, alam kong kilala nyo po ito. Ang mataas na antas ng uri at sumusunod po sa kanyang tamang serbisyo kung saan lang po sila lulugar. Ibig sabihin po, itong abogado na po ito, isang responsible na abogado, si Atty. Baligod ho. Atty. Baligod, maraming salamat po sa iyong makatotoong serbisyo. Palakpakan po natin. Yan, tayo po ay, di ba? Pinapalakpakan po natin kapag nakikita po natin na ika nga po ay maganda ang ika nga po ay serbisyo. At ito nga, at ito'y nasabi ko na rin po sa inyo. Ako po ay hindi panatikong tao. Never po ako nagkaroon ng ika nga po ay pagkakaroon ng idolo. Sapagkat yan po ang iniiwasan ko. Ang gusto ko pong ipunto dito, kung maliho ang palakad dito bilang isang abogado, kung maliho ang pagtanggol nitong si Atty. Baligo dito sa Digamo case, ay hindi ko po ito papalakpakan. At bagkos, ika nga po ay aking bibigyan ng kaunting public opinion ang kanyang pagkakamali. Ba't nakikita ko po ay wala naman eh. Kaya ang gusto ko pong ipunto dito, ayaw ko po na maging panatiko. Dahil kapag naging panatiko ka ho ng isang tao, kahit may mali ho yan, ay iyong pagtatakpan sapagkat maaring nahihiya ka, maaring iniidolo mo, maaring panatiko ka doon sa tao na yon. Kaya never po ako, ika nga po'y nagkaroon ng panatiko sa isang tao. But hindi po yun ang ating topic. Napadaanan lang po mga kaibigan dito sa video ito. Talagang doon po sa huling ng video ay bigyan po natin ng pagdiin at kaunting pagtatalakay na mismong itong si Atty. Baligod. Ay napansin din, alam ko matagal niya ito napapansin ang klase ng pagtanggol bilang abogado itong nasobrahan ng talino na si Atty. Topacio. Maliwanag na sinabi niya po doon na nililihis niya ang issue. Tatalakayin po natin yan. But unahin po natin dito itong hitman. Talagang ito yung matagal ko nang gustong talakayin. Ay nung start pa lang na napas lang ito. Subalit tayo po ay masyadong abala. But nabigyan po tayo ng ikang pagkataon ngayon sapagkat gusto ko po humanap ng mga video na ika nga po ay may katotohanan. At tayong iba ho ay nakikita kong video ay puro larawan lang. At mayroong mga caption lang na audio. Ay ayaw ko po naman kasi baka maparatangan kayo ng ikang fake news. But sa puntong ito ay mayroon po tayong nagsasalita na ang tinatalakay po dito ay tungkol po dito sa hitman nitong ika nga po binansagan na terorista, leader ng terorista na
si Tevez. Naku po, dalawa ito matindi. Dumako po muna dito tayo kay Alex Mayagma. Ito po ay napatay sa isang operasyon at habang sinisilbahan ng warrant of arrest ay nagkaroon po na pagkataon na magandang nga po lumalaban Siyempre pag lumalaban ka at yung nagsiserve ng warrant of arrest, kailang ipagtanggol nila ang kanyang sarili. But sabi nga, kung ang buhay mo ay kung inutang mo ay buhay din po ang kabayaran, mga kaibigan. Napakaliwanag po sa ruling ng video na yan na doon po nagtatago sa bahay ng binansagang leader ng terorista na si Mr. Clean, ang kanyang hitman na si Alex Mayagma. Ito po ay inuulit ko, ito po ay napaslang ito po ay patay na sa isang legit na operasyon ay yun po, doon po napatayan. Buti po yung tayo ay nagkakaunawaan. Ang tanong, ay ito ay talagang matindi. Matindi ito. Kung mapapansin nyo po ang pinapalabas na video before nitong kanyang amo na leader ng terorista na si Tevez, ay concern na po siya sa kanyang mga nagpapatuka ng manok dahil natatakot daw po at mayroong umaali-aligid na ikangapoy mga tao. Talagang natatakot naniniwala ba kayong yung mga pinagsasabi nito? Maari po na ikangapoy umaaligid, may umaali-aligid dahil napakaliwanag naman sa video na yan. Ito ay isang bahagi ng isang operasyon. Ito pala ay hindi lang una na pagkakataon na nagtangkang hulihin ng autoridad, subalit yung una pong pagkakataon ay nakatakbo doon sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay ng ikangay amo nito na si Tevez, kaya't nagkaroon po ng ibang plano. Dito po sa pangalawang plano ay diyan po nga po binawian ng buhay sa pamagitan po ng inkwentro. Ay sasabihin natin inkwentro kasi hindi po ito papaslangin kung nga po ay nagsusurrender ng maayos. Sabagay, ulitin ko, pag buhay ang iyong nga inutang, buhay din ang kapalit, mga kaibigan. But ang gusto ko pong ipunto dito, kita mo concern itong kanyang amo doon sa mga nagpapatuka ng manok. Mayroon pang ang PWD na sinasabi niya But never niya itong nabanggit. Mismong doon sa manukan niya ito, nga po binawian ng buhay. Doon mismo sa manukan ito, sinerve ng warrant of arrest at doon din po ito binawian ng buhay. Siya ay wala malang nabanggit, mga kaibigan. Ano bang pakialam natin kung bakit walang nabanggit? Ano nga ba? Mga kaibigan, ang gusto ko pong ipunto dito, kaya tayo ay nakikialam. Hindi lang naman po ako ang nakikialam. Kahit diyan po sa comment section, mababasa nyo po siguro na tikom ang bibig. Ika nga po hindi nasasabihan sa kanyang mga pinapalabas na video nitong leader ng terorista na si Tevez kung bakit pinaslang, kung bakit napatay itong si Alex Mayagma. Wala po. Wala siyang nasasabihan. Samantalang doon sa ibahong nagpapatuka ng manok, diyan sa kanyang farm, di yung manok, ay concern siya. Tinatakot daw po, mga kaibigan. Ay dito, napaslang na ito, napatay. Napaslang na legit na operasyon to. Hindi po basta pinaslang. Nanlaban po. Kaya nagkaroon ng pagkataon ipagtanggol itong mga nga po kanilang mga nga po kapangyarihan habang siniserve ang warrant of arrest. Ang big question po dito, bakit tahimik itong si Tevez? Talagang ay maliwanag naman sa pamamahay niya. Ito nga po nagtatago.
At doon pa, sa mismong manukan niya, ito ika nga po yan nagpapatoka din ng manok. So sa makatuwid, ito po ay kanyang bata. At hindi lang po yan hindi yan lang po ang ebidensya. Ito po ay mayroong mga apidapit na natalakay po diyan sa hearing sa Senado na ito po ay isang hitman, tagatumba. Kung sinong gustong ipapaslang di umano nitong si Mr. Clean na leader ng terorista, ay inuutos lang po dito kay Alex Mayagma upang ika nga po'y kumitil ng buhay, mga kaibigan. Sa madalit salita po, ito po ay tirador. Utusan, bayaran na maduming pera ng mga tibes nang sa ganun po, kumitil ng buhay, mga kaibigan. Mantakin mo, ganyang katalino na ginagamit ang kanyang katalinuhan sa kasamaan nitong leader ng terorista na ito. Talagang ang hilig mag-playing safe. Di ba? Tauhan niya na. Sa bahay niya na. Ika nga po, nakatira. Para lang hindi pag-usapan. Para ika nga po malihis ang isyo. Kahit mismo doon napatay sa kanilang manukan at doon sa loob na ika nga po compound nila. Wala. May isa siyang nasabi. Bakit nagawa iyon? Bakit pinaslang? Bakit napatay ang kanyang ika nga po hitman? May isa na salita. Wala pong lumabas sa kanyang bunganga, mga kaibigan. Bakit? Hindi lang po ako nagtatanong, mga kaibigan. Katulad ng nasabi ko po, importante sa akin ang inyong mga public opinion. Napakadami pong nagbibigay diyan ng public opinion sa comment section. Bakit hindi nasasabihan at hindi natatalakay itong si Mr. Clean na leader ng terorista? Bakit pinatay? Bakit napaslang ang kanyang ikangapoy tauhan na inuutosan niyang ikangay kumitil ng buhay na binabayaran niya? Bakit hindi siya nagtatanong? Ha? Inuulit ko, ganyan po katindi ito. Ang lupit, di ba? Para lang ika nga po ang nasa isip nito. Ang nasa isip nito at nasa puso. Hindi niya binabanggit ang mga iyan sapagkat akala niya ay makakalusot siya. Diyos mio. Mahabagin. Diyos ko po Rode. Nananaginip ng gising nakatulala sa hangin. Bakit ko po nabanggit na yan? Ang nasa isip niya po ay lituhin na naman. Kunwari, patay Malaysia, na ika nga po hindi niya tao yun dahil hindi nga nasasabihan niya Hindi niya nababanggit, hindi concerned. Diba? Kunwari, patay Malaysia, wala siyang kalam-alam na koneksyon dito kay Mayagma. Pues, yung mga iniisip mo ay lumang tugtugin na. Mr. Clean. Hindi napapatok yan dahil bistado na ang kalukuhan mo. Papunta ka pa lang ngayon. Simula nung mabisto mo na. Simula nung ikangay napaslang si Governor Digamo. Ay pumutok na, sumingaw ang baho ng iyong katawan. Ang baho ng iyong budhi. Ang baho ng iyong pagkatao. Kaya yung mga iniisip mo na playing safe tungkol dito sa koneksyon mo dito kay Alex Mayagma na ayaw mong banggitin kahit may nangyari sa kanya sapagkat ang bunga kala mo ay hindi ka ika nga po'y mabibisto na tao mo siya. Pues, nagkakamali ka. Marami pong ebidensya na ika nga po'y nagtuturo sa iyo. Nautusan mo, bayaran mo itong si Alex Mayagma para kumitil ng maraming buhay. Hindi ako ang may sabi. Yan po, ika nga po'y tinalakay na rin sa Senate hearing. Marami pong mga ebidensya na nagtuturo sa iyo. Na ika nga po'y utusan mo. Binabayaran mo itong si Alex Mayagma na ika nga po'y napatay na upang kumitil. Noon,
ng maraming buhay, mga kaibigan. But sa punto pong iyan, binabanggit ko yan, na ika nga po'y utusan na yan, na bayaran mo para pumaslang. Napakaliwanag, playing safe ka. Ayaw mong pag-usapan. Samantalang yung tagapatuka mo ng iba na manok, yung sinasabi mo yung dating pilay. Ikaw na nagsabing dating pilay dahil PWD. Bata na sabi mo ay pinilay ng tauhan ng gobyerno. PWD dating pilay. Tapos ipagbibintang mo na ikangapoy pinilay ng gobyerno. Diyos ko Mio, Diyos ko po Rode, ganyang kakatalino ng katalinuhan mo ay ginagamit mo sa kasamaan. Nabanggit ko mga kaibigan, concern siya doon. Mat dito buhay na ang kinuha kay Alex Mayagma. Nagbayad siya ng buhay din na inutang. Ay never niya pong nasabihan, mga kaibigan. Ang gusto ko po talagang ipahiwatig dito. Talaga pong napakagaling, matalino, gumawa ng taktika. Na ang mga katalinuhan niyo po ay ginagamit sa kalukuhan. Akala ho ay matatabunan ang mga ikangoy walang koneksyon sa kanya. Itong si Mayagma. Yun lang po ang nasa isip nito. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. At nako po, matindi. Napakadami pala. Ito ay matagal ng tauhan niya eh. Lumalabas so sa mga investigasyon at matitibay na ebidensya. Ito ay napakatagal na tauhan. Nito si Mr. Clean, itong si Mayagma. Nabanggit po sa video na yan, according sa interview kay Atty. Baligod. Ay sabi niya nga po, ay ganon kadami, ganito kadami ang pinaslang ni Alex Mayagma. Ihahalin tulad po sa mga nakasakay sa bus na mayroon pa pong ikangay nakatayo. Ibig sabihin ho, napakadami ho nitong ikangay pinaslang na inutos di umano nitong kanyang amo na leader ng terorista na si Tevez. Nako po, mga kaibigan, may kasama pa po itong isa na may warrant of arrest. Si Richard Cuadra, mas matindi raw to mga kaibigan. Tingnan nyo, kahit ika nga po'y wala, alam ko, itatanggi pa rin niya na tao niya, mga kaibigan. Strategy niya yan Strategy niya yan. But lalo kang madidiin. Dahil alam na ng tao, kahit ang mga hitman mo na ito, ay hindi po, ika nga po'y malalabasan ng warrant of arrest kung walang matibay na ebidensya na kinukunik po sa iyo. Kaya lang po ito nalabasan ng warrant of arrest dahil ito po ay may mga matitibay na ebidensya na ito po ay talaga nagtuturo na ikaw ang utak na ika nga po'y inuutusan mo itong mga ito na pumaslang ng mga tao na kauhawa sa ika nga po'y binabayaran mo na maduming pera. Okay, alright. Yan lang mga kaibigan. At ito, pahabol, mga kaibigan. Pahabol, bago tayo magtapos. Dito kay Atty. Topacio. Ay hindi na ako may sabi. It mismong itong abogado na ito na si Atty. Baligod na hindi maganda ang uri ng pagkatao bilang abogado nito na sobrahan ng talino na si Atty. Topacio. Sa huli ng video po na yan, kahit paulit-ulit po natin panoorin na sinasabi niya na talagang mahilig maglihis ng ika nga po'y pagtatalakay, ang tawag dito sa malalim na mahilig maglihis ng isyo itong mag-amo na ito, si Mr. Clean at itong ika nga po'y si Atty. Topacio. May ika nga po, hindi nagwawagi. Wala na itong lusot na ito. Kita mo kahit si Atty. Baligod, anong sinasabi niya? Hindi tama ang ginagawa nitong ika nga po si Atty. Topacio sa social media at kahit itong kanyang kliyente na kliyente ni Atty. Topacio, hindi rin tama ang ginagawa sa social media. Palakpakan po natin itong muli at purihin, saluduhan itong abogado na ito, si Atty. Baligod. Atty. Baligod, ingat po kayo, mabuhay po kayo.
Maraming salamat mga kaibigan. Diyan po sa comment section, binilisan ko na ha, at tayo ko wala ng oras. Pwede po kayo mag-iwan ng inyong public opinion. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Huwag po tayong susuko, samahan niyo po ako dito sa ating pagpaglaban sa aking maliit pa na YouTube channel. Isang like niyo po sa video na ito at komento. Napakalaking bagay po sa akin yan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.